So yun mga bossing, for today's video nga natin ay magagawa na tayo nung ating concrete stair. So ngayon medyo napahuli itong ating concrete stair na to. Yan, kita nyo wala pa mga hagdanan kasi ginamit namin yung mga formworks dun sa ating mga slab. Pinariority namin yung mga formworks dun sa slab natin. So iniwan muna namin yung hagdanan kasi masyadong maraming forma na gagamitin kapag isasabay natin sa buhos itong hagdanan. At the same time napakaraming framing na magagamit natin, which is magdadagdag ng cost natin. So syempre nagtitipid tayo. So pwede namang ipahuli yung mga hagdanan na yan. Wala namang problema mga bossing, basta may abang tayo na bakal. Okay? So syempre nakikita ninyo meron din tayong pundasyon ng hagdanan natin dito sa baba. And then ayan yung ating mga dowels para sa hagdanan na gagawin natin. So habang inaantay natin yung formworks kasi yung may pinopormahan pang mga poste dun sa taas, ginagamit pa sa ibabaw yung mga forma natin, magpapabricate muna tayo nung anilyo natin para sa mga baitang. So para bukas, and then bukas mag-start na tayong maggawa ng forma ng ating hagdanan dito. At so ito mga bossing, bali sa video naman na to, so yan nakita nyo, natapos ko nang gawin yung ating nosing bar, no? Nung ating hagdanan. So bali, tuturo ko sa inyo, share ko sa inyo yung technique or idea paano nakukuha yung mga sukat ng ating mga nosing bar. Napaka-basic lang nito mga boss. So ito mga bossing, ito nakikita nyo bakal na hawak-hawak ko. Ito yung bakal ng nosing, ng stair natin. So ito ay 10mm or depende sa details nung gagawin nating hagdanan. So may 12mm nito, may 10mm. So nakadepende gaya ng sabi ko sa plano. May gumagawa nito, ang sakop niya is pang 2 step, pang 3 step, pang 4 na step, at mas marami pa. Minsan isang buong bakal yung binebed nila na ganito. So kami naman, isa-isa lang kasi depende rin naman sa sitwasyon ng ating pinagbebenderan. Katulad niya, medyo masikip yung ating pinagbebenderan. Ito, ayan yung lugar natin. So kaya hindi tayo nakapag-bend ng marami. Gusto ko sana marami. Pero kung single, wala namang problema mga boss yan. Okay? So, hindi naman magbabago yung integrity ng ating hagdanan. Tapos ito, para makuha nyo yung sukat nito, unang-una, tingin kayo sa plano. Pero pangalawa, pag walang details yung plano ninyo, bibigyan ko kayo ng tip. Ito. Kung anong laki, ito may layout tayo dito. Kung anong laki ng ating baitang, yung haba, yung lapad ng ating thread, and then yung taas ng riser. For example, ito ay may 28 na lapad ng thread at 18.75 na taas ng riser. Ganon din yung sukat ng bakal nyo. So ito ay magiging, yan, yung mga ginawa nating bakal, 28 din yung lapad nung para sa thread, 18.5 din yung sa riser. So hindi yan magbabago. Yun ang tips natin sa inyo mga bossing. Yan, tandaan nyo. So para pag nilagay natin to dito sa ating baitang, ayan. So ganyan na magiging itsura niyan. So kinakailangan pati may allowance tayo, concrete cover na 2 to 2.5 cm. Okay, so pag binakala natin yung ating hagdanan, may concrete cover dapat yung ating nosing. So para hindi ma-expose yung bakal natin. And then ganoon din sa ilalim ng ating slab, ng ating sa pitch line, yung ating stringer, may 2 to 2.5 cm din na concrete cover. Okay? And then yung bakal nga pala natin mga bossing dito, yung main bars natin ay makikita nyo 16mm bottom and top bar mga boss, yung design natin dyan. And then meron tayo ditong bakal pa sa gitna 10mm yung ating distribution bar. Okay, so yun yung magiging separator. Bali ganito mga boss yan. Yan, bibigyan ko kayo ng konting tips sa bakal ng ating ito. Bakal ng ating stair. Yan. So bali magiging ganito yung bakal natin. Pero ito mga boss, itong 10mm na to, itong distribution bar natin, nakaganyan syempre yung design yan. Pero ganito lang natin yan. Magiging palaman. Ayan. Itong horizontal bar yung nasa gitna. Ayan yung 10mm natin. Parang separator. Yan yung magiging distribution bar para mapaghiwalay natin itong main bar natin na bottom at top bar. Ayan. And then, dito naman natin itatali yung ating bakal nung
nosing natin. Ito, nakatali yan doon sa 16mm. Dito, ayan. So, ganyan ang itsura mga boss niyan. Ayan, ganyan siya. So, kaya kung anong laki ng ating mga baitang, ganun din kalaki yung gagawin yung bakal ng ating rebars nung nosing natin. So, yan lang yung tips natin. Kasi nga pala mga bossing, bukas na tayo mag-i-start ng paggagawa ng layout ng hagdanan natin. And then, ngayon, bakal lang muna. And then, gagawa ko nung pamporma ng siding natin, ng mga racer natin. Kasi nga, gamit pa yung mga bakal natin na gagamitin dito. So, bukas ipapakita ko sa inyo kung paano nila-layout yung racer and thread, yung baitang natin, at kung ano na pa nga mga dapat nyo malaman sa paggawa ng concrete stair.